Magandang umaga, SKP. Una, nais ko pong magpasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin muli upang makabahagi ng inyong panambahan. Kumusta po kayo? Pero bago po tayo magsimula, nais ko pong pangunahan muna kayo sa panalangin. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapanambahan sa inyong muli bilang isang iglesia. Bagamat ganito po ang aming kalagayan, kami pinagpapasalamat sa teknolohiyang ibinigay niyo po sa amin na sa kapamamaraan ng ito, Panginoon, kami po nakakapagsamba ng sama-sama, Panginoon. Maraming pong salamat at hinihingi po namin na muli po niyong buksan ang aming mga puso at isipan at patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pakikinig ng inyong mga salita at kung paano po ito ihahatid. Adalangin po namin nawa ito ay maging matapat sa katotohanan po ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, mapuri kayo at mapasalamatan at malulhati sa mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago dumating po ang COVID-19, ang buhay para sa atin ay umuusad po na maayos. Maaaring sa iba ay umuusad ng banayad at sa iba naman ay umuusad ng parang napakatulin. Maaaring sa iba ay ito yung umuusad ng parang napakadali at sa iba naman ay parang napakahirap. Ngunit gaano man ito kahirap, kahit paano, ang tayo binigyan ng kakayahan na kahit paano ay makaayon niya ang kanyang sarili sa gano'n ang kalagayan na kanyang kinalalagyan. Ibig sabihin, kung ano ang gayang kasabihan, kung ano ang botones, sabi nga ni Ate Belen, ay siya rin uhalis. Kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. So we adapt, we conform. Meron po tayong ganong kakayahan. Kung titignan po natin, kung ano pong hinarap natin kahapon, ay siya rin namang hindi naman maiba sa haharapin natin ngayon. At ganun din ang haharapin natin sa kinabukasan. Ang mga bagay ay paulit-ulit lamang. No? Malaka-laka may mga breaks na katulad ng mga holidays, ng mga weekends, o mga bakasyon. At pagkatapos alam natin ito yung magpapatuloy muli, gaya ng papano siya na antala ng pansamantala. Everything goes back, magre-resume ang kanyang cycle ng pag-ikot. Kung paano ang araw ay sumikat doon sa silangan, ay lulubog din sa kanluran. Dahil nung nangyari kahapon, ay siya rin mangyayari sa araw na ito at sa mga araw pang darating. Kung paano nagsimula at natapos ang araw kahapon, ganun din ang mangyayari ngayon at sa mga araw pang darating at sa mga lahat ng araw na darating. Ang lahat ay paulit-ulit lamang. At ang iyong pangkaraniwang araw ay gayon din naman. Ito'y salamin ng katotohanan ito. Halos lahat ng iyong ginawa kahapon ay siya rin ang harapin mo ngayon at siya rin ang harapin mo bukas. At gaano makahirap ang iyong ginagawa sa araw-araw dahil ito'y paikot-ikot lamang, nasanay mo na ang iyong sarili. O ibig sabihin, naiayon mo na ang iyong katawan, ang iyong isip, ang iyong damdamin sa araw-araw na iyong hinaharap. Gaano man ito kahirap. At dahil dito, nasanay mo na ang iyong sarili, masasabi mong ang iyong mga araw ay tumatakbo ng suwabe. Ang iyong buhay ay tumatakbo ng suwabe. Kung anong botones, gaya nga sabi ni Ate Belen, ay siya rin uhalis. You adapt. Sa totoo lang, ayaw natin ng mga sorpresa. Ayaw natin sa mga bagay na hindi natin inaasahan na darating. Maliban na lang yun ay sorpresa na maganda. No? Ayaw natin sa mga bagay na dumadating na hindi natin inaasahan, hindi natin napaghandahan. Ayaw natin humaharap sa mga bagay na hindi umaayon sa ating nakasanayan. Mas gusto natin mga bagay na dumadating na katulad yan ng nakaraan. We want things to be predictable. We want things to have pattern. We want things to have rhythm. We want things to be in rhythm. Yan ang katotohanan. Ngunit kung titingnan natin, ang rhythm mismo ay mabuti. No? Mismo ang Diyos, nung nilikha niya lahat ng bagay, bahagi ng kaayusan ng kanyang nilikha ay pagkakaroon ng rhythm. Tingnan po natin. Sa Genesis chapter 1, ganito po ang pinahayag. Genesis chapter 1 verse 5, nasabi doon, ang liwanag itinawag niyang araw at ang dilim naman itinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yan ang unang araw. Yan ang unang araw ng paglikha. Ganon tinapos ng ating Panginoon. At doon sa Genesis chapter 8 naman, sa pangalawang araw ng paglikha, ganon din niya tinapos. Kung paano niya tinapos ang araw ng nakalipas na paggawa, na paglikha. Verse 8, langit tinawag niya
tinawag niya sa kalawakan at lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ikalawang araw. At gayon din naman sa pangatlong araw, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga. At nangyari ito ng paulit-ulit hanggang sa ikalimang araw. At pagkatapos sa pang-anim na araw, tinignan ng Panginoon ang lahat at sinasabi niya, ito ay mabuti. Ibig sabihin, God created a pattern. Araw-araw pa ikot-ikot lamang. Sumikat ang araw, lulubog ang araw, sisikat uli ang araw, lulubog ang araw. Rhythm. Ito ay mabuti. Hindi lamang ito sa araw, maging sa buong taon. Sa buong taon, dadating ang tag-init. At pagkatapos susundan ng tagulan. At pagkatapos ng tagulan, lalamig. At pagkatapos, pag natapos ang taon na yon, magsisimula ng muli na katulad ng dati. Magsisimula sa tag-init, at pagkatapos magsusundan ng tagulan, at pagkatapos ng taglamig. At paulit-ulit. Ganun ang nangyari sa mga nakalipas na taon. At ganun din ang mangyayari sa mga darating na taon. May pattern. At ang pattern na to, kung titingnan natin, ay mabuti. No? Doon sa Deuteronomy chapter 8, ang sabi doon, kaya kung lagi ninyong susundin ang mga utos na ibinigay ko sa inyo, ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkurin ninyo ng buong puso't kaluluwa, padadalhan niya kayo ng ulan sa tamang panahon para makapag-ani kayo ng trigo, ng bagong katas ng ubas at olibo parang gawing dangis. So, ang ibig sabihin, lumalabas dito ang pagdating ng mga bagay ng mga panahon pagdating ng tagulan sa tamang panahon, ay ito ay gantimpala na magagaling sa Diyos. Kung kayo matapat, dadating, sabi niya, ang ulan sa tamang panahon. Ibig sabihin, dadating according to the pattern that it happened the previous year. Ibig sabihin, ito ay mabuti. Isipin ninyo, kung ang tagulan sa atin ay dumadating ng hindi natin walang pattern, walang rhythm, ano mangyayari? Minsan dumating siya ng Enero, at pagkatapos ng Marso, at noong sumunod na taon, nagsimula siya ng Setyembre, natapos ng Disyembre. At pagkatapos sa susunod na taon, hindi na natin alam kung kailan siya uling magsisimula. Ano mangyayari? Mapipirwisyo ang mga magsasaka. Alam po ninyo kung bakit? Dahil po may mga pananim na tinatanim lamang sa tag-araw. Meron ng mga pananim na tinatanim lamang sa tag-ulan. At kung nakapagtanim ka ng mga pananim na para sa tag-araw at biglang umulan, perwisyo ang nangyari. At ganoon din naman, nagtanim ka ng mga pananim na para sa tag-ulan at hindi naman umulan at umaraw ng napakainit, perwisyo din sa pananim. So nakikita niyo napakahalaga ng pattern ng rhythm. May bahagi po ng kasaysayan sa sangkatauhan na ang rhythm nito ay nagambala. Ibig sabihin, naistorbo, ito interrupted. Nagambala ito ng isang malakas na ulan at nagkaroon ng napakalaking baha. Ang buong daigdig ay lumubog sa napakalaking baha. Ang nangyari po ay ganito, nanugmog ang sangkatauhan sa kasalanan na sinabi ng Panginoon, tigil. Pinatigil niya ang rhythm. Pinatigil niya ang pag-usad ng panahon. Pinatigil niya ang buhay. At lahat ng tao sa mundo, maliban sa isang pamilya, ay napuksa. No? Napuksa upang makapagsimula muli. Yun ang nais ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng pamilyang ito, magsisimula muli. At ang pamilyang ito, ang unang nakaranas ng tinatawag na lockdown. Na-quarantine sila for 40 days and 40 nights. Ang salitang quarantine po ay nanggaling sa salitang Latin na ibig sabihin ay 40 days. Quarantine. Okay. So, nung humupa ang baha, at magsisimula na sila Noah, ganito naging pangako ng Diyos kay Noah. Doon sa Genesis chapter 8:22, ang sabi niya doon, itong pangako niya, hanggat naririto ang buong daigdig, sabi niya, ibig sabihin hanggang buo pa yung daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. It will not be interrupted. Hindi na siya magagambala. Yun ang pangako ng Panginoon. Hindi na ito magagambala ng tubig. Yan ang pangako ng Panginoon kay Noah. Katulad na panahon ng nila Noah, ang buhay muli sa daigdig ay nagambala. No? The rhythm ay
tumigil. Ito ay nagambala din at nangyari po ang COVID-19. Hindi dahil sa malaking tubig, kundi dahil sa isang mikrobyong hindi natin nakikita o sa mikrobyong hindi natin nakikita. At tayo ngayon ay nakababad sa pagbaha, hindi ng tubig, kundi ng pangamba. Nang ipinairal po ang lockdown, na dapat sana kung ating titignan ay para ingatan tayo ng pamahalang ito, pinairal po ang lockdown, tayong lahat ay nanganib din. No? Para bang ang virus ay hindi sapat na panganib sa atin na binigyan pa tayo ng lockdown. Well, 19, naunawa naman natin ang dahilan sa kabila nito upang tayo ay pag-ingatan. Ang kaparaanan mismo ng pag-iingat sa atin ay naging mismo banta sa ating survival. Na para bang ang virus nga ay hindi sapat na threat, no? Na maging ang nangyaring lockdown nito ay naging threat sa atin. Kailangan nating harapin yung isolation, ang restriction ng movement. Ito ang nangyari sa atin. Ang restriction nito ay nagdala sa atin ng maraming pangamba, ng anxiety, no? Ng takot. Bakit? Tumigil lang yung hanap buhay. Tumigil ang kumpanyang inyong pinagtatrabawan. Tumigil ang ekonomiya. Tumigil ang buong mundo. Lahat tumigil maliban sa ating paghinga. So, everything stopped. The rhythm stopped. Ang buong mundo stopped. Ganito po ang nangyari. So, napakalaking problema. Hindi po ba? At alam po ba ang inyong isang malaking katotohanan ipinamumukha sa atin ng pandemya nito? That we are not in control. Sa pagharap po natin sa anumang problema, ang ating tinitingnan lagi ay kung ano ang pwede natin gawin. Di po ba? Tama naman. Kung may problema, titignan mo kung anong pwede mong gawin. Anong magagawa mo sa ganitong kalagayan? Sa pandemya? Anong pwede mong gawin? Parang napakalimitado, kundi man wala. Di po ba? At dito, dadating na po tayo sa realization that we are not really in control. Kung anumang ilusyon na ating pinanghawakan na tayo may kontrol ng ating mga buhay, binasag ito ng pandemya. At anumang pagsisikap na gawin natin, lagyan ng kapangyarihan ng ating mga kamay. No? Sa magitan ng kasiguruhan sa trabaho, kasiguruhan sa pananalapi, no? O anumang bagay na tila magdudulot sa atin ng kontrol. Ang lahat ng ito ay maaaring tanggalin at nagkaroon ng walang halaga. Lalo na sa pandemya ito, napatunayan po natin yan. Sa pagtatangka na magkaroon ng sariling kapangyarihan, pinansyal, marami pong mga tao ang nagsimula ng negosyo dahil nais nilang maglagay ng kontrol sa kanilang mga kamay para sa kanilang mga buhay. Marami ang nagsimula sa sariling negosyo to gain control over their lives. Ngunit natagpuan nila, lalo na sa pandemya ito, na kailangan nilang magsara. Hindi dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan, hindi dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman sa pagnegosyo. Nagsara ang negosyo hindi ayon sa kanilang kagustuhan at hindi dahil sa kanilang sariling kapasyahan. So they were not in control. At yun po ang pinapamukha sa atin ng pandemya ito, that we are not really in control. Sa Lucas 12, naalala po ninyo ang magsasakang ito. Nakaani siya ng malaking ani, maganda naging ani niya. At sinabi niya sa kanya sarili, no? So he think that he is in control of his life. Sinabi niya sa kanya sarili, ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. At doon ko titipunin na lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ang sabi niya. So, he is in control. Alam niya kung anong gusto niyang gawin sa kanyang buhay. At dahil marami siyang ani, that gave him power to do what he wants. Ngunit ang sabi po sa verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo, ang sabi ng Panginoon. Maging ang ating buhay ay hindi sa ating kapasyahan kung hanggang kailan ito mananatili dito sa mundo. Gaano man katagal natin gusto manatili dito sa mundo ito, it is not for us to decide. We are not in control. Ngayon nalaman natin na wala na tayong kapangyarihan na baguhin ang ating kalagayan,
Ang maaari natin gawin ay baguhin kung paano natin tingnan ang kalagayan. That is the thing that we can do. Sa umaga pong ito, may 4 na bagay tayong titignan. Una, magnilay-nilay. Pangalawa, baguhin ang pananaw. Pangatlo, tignan ng malaking larawan. At pangapat, kilalanin ang Diyos ang nakapangyayari. God is sovereign. He is in control of everything. Una, magnilay-nilay. Kapag ang takbo ng buhay ay nagambala, it is interrupted, at tumigil. Ito yung magandang pagkakataon na tingnan natin ang lahat ng bagay. No? Suriin ang lahat. Ang pandemya ito, bagamat hindi sa ating kagustuhan, ibinigyan tayo ng ganung pagkakataon to look at everything. I-assess ang lahat ng mga bagay. Pagkakataong mag-isip, magmuni-muni, magnilay sa mga bagay sa ating mga paligid at sa ating buhay. Kung minsan, sa tuloy ng ating paglalakbay sa buhay na to, hindi natin nasusuri kung tayo nga ay naglalakad pa nga sa tamang landas, sa tamang direksyon, sa direksyon na dapat nating lakaran. At ang ginawa ng pandemyang ito ay pinatigil tayo. Pinatigil ang pag-usad ng ating buhay para bigyan tayo ng pagkakataon na tignan muli kung ano ba ang ating direksyon. Pangalawa, baguhin ang pananaw. Change of perspective. Binago ng pandemyang ito ang pananaw ng maraming tao. Ang mga bagay na ating pinagpupursigihan na tila ba napakahalaga ay hindi pala naman ganun kahalaga. Ibig sabihin, pwede pala tayong mabuhay na wala ang mga ito. Ang mga bagay naman na pinagpapabawal ang bahala natin ay yun pala ang mga bagay na mahalaga. So, binabago nito ang mga tingin natin sa mga bagay-bagay. Matatagpuan natin ang mga bagay na, yun nga, pinirsa tayo ng pandemya ito na tumuon lamang sa mga bagay na mahalaga. Yung tinatawag nilang the essentials. Yun lamang ang mahalaga. Tingnan po ninyo, ang mga mamahaling damit na inyong pinag-ipunan ng napakatagal, ang mamahaling sapatos, ang mga mamahaling alahas. Anong pakinabang nila ngayon? Wala. Nakatambak lamang doon sila sa mga closets natin at hindi ginagamit. Nakita natin na uusad ang buhay na kahit wala ang mga ito. Sa katunayan, sa ganitong klase ng okasyon, pangkaraniwan, tayo ay nakapusturang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ako lang ang nakapustura. At natitiyak kong kayo nakapambahay lamang. Baka nagbimirenda pa nga kayo habang pinapanood ako. Biro lamang. Baka inaantok na kayo. Baka kaya kayo binibiro. Okay. Ang isa pang katotohanan na pinamukha sa atin ng pandemya ito ay ito, na ang buhay ay marupok, na ito'y madaling tapusin. Mikrobyo hindi nakikita pwedeng tapusin ang ating pananatili sa mundong ito. Yan ang katotohanan. At yan ang pinamumukha sa atin ng pandemya ito. Sa awit po ni Moses, doon sa awit, or Psalms 90, ganito po sinabi niya. Kaya turo mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong karunungan, ng may karunungan. Ang sinasabi ni Moses ay ganito, ang panalangin ni Moses sa Panginoon, ipakita mo sa amin ang ikli ng buhay, Panginoon. Show us the brevity or the shortness or the fleetness of life. Ang sabi niya, kapag nakita natin ang katotohanan ng katiyakan na ikaw, na tayo ay mamamatay, kapag natanim sa ating kamulutan na ang buhay nito ay tiyak na magtatapos. At ang lahat sa ating paligid ay nagpapaalala sa atin sa katotohanan ito. Doon lamang mababago ang ating pananaw. Maunawaan natin ang mga bagay na hindi natin dati naunawaan at makikita natin ang mga bagay na hindi natin pinapansin at na nakikita dati. No? Makikita natin na ang ating pananaw lagpas sa ating kalagayan. Makikita natin ang mga bagay sa liwanag ng walang hanggan, in the light of eternity. Kaya tingnan muna natin ang malaking larawan. Na magtungo ang bayan ng Israel doon sa ilang, sa pangunguna ni Moses, wala silang nakita kundi banta sa kanilang buhay. Puro tuyong buhangin, matatalas na bato, matataas na bundok,
At wala silang makitang maliwanag na pagkukunan ng tubig, maliwanag na pagkukunan ng pagkain, mismo ang kanilang lupang tinutuntungan, ito yung buhangin, ay banta sa kanilang mga buhay. At dahil dito, nagreklamo sila. Sila ay dumaing. Nagreklamo sila kay Moses. Ang reklamo pa nga nila ay ganito, bakit mo kami tinanggal sa Ehipto? Bakit mo kami inalis doon? Kung ating isipin ng Ehipto ay ang pook na kung saan sila iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Para mas sinasabi lang mas mabuti pang nandun kami talipin kaysa nandito kami ngayon sa aming kasalukuyang kinalalagyan. Mas gusto naming alipin kesa sa kahirap namin dinadanas ngayon sa pook na to. Yun ang kanilang sinasabi. At ngayon po nga, nangyari pa nga, nagpasimula pa sila ng isang kilusan, isang rebellion against Moses and God. At ang rebellion na to, ang layunin nito ay bumalik sila sa Ehipto. At ganun nga ang gusto nilang mangyari. Pagkatapos magpakita ng Diyos, kung isipin ninyo, sa kanila ng pambihirang kapangyarihan sa Ehipto, at kung paano sila niligtas, at nagpahayag ang Diyos sa kanila ng kanyang mabuting layunin para sa kanila. At pinakita ng Diyos ang kanilang kabutihan sa kanila. Ang makapangyarihang Diyos ay mabuti sa kanila. At nagpakita ng mabuting plano ang Diyos para sa kanila. Ano nangyari? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaroon ng rebellion? Bakit sila nagreklamo? Bakit sila dumadaing? Ano ba ang hindi nila nakikita? Ano ba ang kanilang nakalimutan? Nakalimutan nila na sila ay naroroon dahil sila ay patungo sa lupang pangako, the land flowing with milk and honey. Sila ay malalakbay lamang. Dumadaan lamang sila doon at ang kanilang tagapanguna ay mismong si Yahweh. Naging masyadong makitid ang kanilang paningin na umasal sila na parang ang ilang na kanilang kinaroroonan ay ang kanilang destinasyon. Na parang doon na sila mananatili at titira. Nakatuon lamang sila sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan na hindi umaalpas ang kanilang pananaw, lagpas sa kanilang tinutuntungan. Ganun ang nangyari sa kanila. Kung sila lamang ay naglalakbay sa ilang ng kanilang isipan ay nasa lupang pangako, babaguhin ito kung paano nila makita ang lahat ng mga bagay, ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Makakaya nila ang hirap, ang pagod, ang gutom, ang uhaw. Kakayanin nila ang lahat ng mga ito nang may kagalakan pa nga sa kanilang mga puso. Dahil sa kanilang kamulatan, sila ay patungo sa isang lupa na masagana at kung saan ang Diyos na lumikha sa lahat ay ang kanilang uupong hari. Parang ganito, may dalawang lalaki naglalakbay sa disyerto, sa ilalim ng init ng araw. Ang kanilang lalakbayin, 100 kilometro. Ang isa sa kanila ay may dadatnan doon sa kanilang patutunguhan, 100 milyong piso. Ang isa naman ay wala. Sino sa palagay niyo ang dadaing sa hirap? Sino naman magpapatuloy na may kagalakan sa puso sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan? Ang isa nakatuon sa lupang kanyang tinutuntungan, ang isa naman sa kanyang inaasahan, dadatnan. Nakita niyo pagkakaiba ng pagbabago ng pananaw? Doon sa John, chapter 17, verse 16, etong sa panalangin Panginoon para sa kanyang mga alagad, etong sabi niya, hindi sila taga-sanlibutan na gaya kong hindi taga-sanlibutan. Ganito ang mga taga-sanlibutan ni Kristo. At ganda naman sabi, ayun ang panalangin ng ating Panginoon, na binilang niya tayo na kabahagi niya. Binilang niya tayo na kauri niya. They are not of this world, even as I am not of this world, ang sabi ng Panginoon. At ganoon din ang sinabi ni Pedro. Sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 11, ang sabi niya, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan, ang sabi niya, at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. And this is not our final destination.
So kung tayo mabubuhay, hindi dapat tayo nakatingin lamang sa ating pangkasalukuyang kalagayan. We should be walking with our eyes set on our final destination. And that is the presence of God. Hindi ang pangkasalukuyang buhay natin ang meron ngayon ang ating huling destinasyon. Gaya ng Israel, tayo dumadaan lamang sa ilang na ito. Hindi tayo taga rito. Panghuli po, God is in complete control. Ang Diyos ang nakapangyayari. Isipin natin ang pandemya ito ay padala ng kaaway. At kung yun ang inisip nyo, hindi po kayo nagkakamali. Ito nga ay padala ng kaaway. Ngunit, sa ganitong pagkakataon, maganda pong balikan po natin ang aklat ng Job. Tingnan po natin si Job. Sa unang kabanata ng Job, makikita natin na ang kaaway ay pinirwisyo ng husto si Job. Si Job ay nakaranas ng marami paghihirap sa kamay ng kaaway. Ngunit, kung titignan po ninyo, ang kaaway ba nagawa niya ang lahat ng paghirap na ito kay Job nang may kalayaan? Hindi. Nagawa niya ito dahil may pahintulot ng Diyos. Sa katunayan na ang Diyos ay nagtakda ng limit kung hanggang saan ang pwede niyang gawin kay Job. So God is in control. At ang katotohanan ito ay nakikita ni Job maging ng kanyang kaibigan, ng kanyang asawa. At kung titignan po natin, wala silang, lahat po sila doon sa aklat ng Job ay hindi po nagpahayag o hindi po sila naggumawa ng pahayag na magpapahiwatig na hindi ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Tingnan po natin na sinabi doon sa Job chapter 1 verse 2. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, ang sabi niya. Sinabi ba niya ang kaaway ang bumawi? Hindi. Si Yahweh rin ang babawi, ang sabi niya. At pagkatapos, nung hinihimok siya ng kanyang asawa, nasumpain mo ang Diyos. Dahil nangyayari sa iyo ang lahat ng ito. Kinikilala ng asawa ni Job na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. At pagkatapos ano sabi ni Job, hindi mo naintindihan na ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? So, Diyos din ang nabigay ng pagdurusa. Oo, maaaring ang kaaway nagbigay, pero ito ay may pahintulot ng Diyos. Sa wisdom ng Panginoon, ay pinahintulot niya ito. Dahil alam niyang ito ay may makabubuti kay Job. Sa Matthew chapter 8, verse 31 to 32, ganito po nangyari. Sa isang buhok, nagpunta ang ating Panginoon. At pagkatapos, mayroong dalawang lalaking sinapian ng maraming demonyo. At tumakita ng mga demonyong ito, ang ating Panginoon, ganito ang kanilang naging reaksyon. Sila ay natakot. At sinabi nila, "What do you want with us, Son of God? Son of Man?" Sabi nila, "Are you here to torture us before the appointed time?" Kinilala nila si Jesus bilang ang hukom na darating. Final judge is God, mga kapatid. Ang hukom na darating. At pagkatapos ang hukom na ito, pag ginukom na sila, they will be thrown doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. At yun ang kinatatakot nila. Are you here to torture us before the appointed time? Ang sinasabi lang, hindi pa naman panahon Panginoon. Hindi pa naman panahon Jesus. So natakot sila sa ating Panginoon. At pagkatapos tignan ninyo ang sinabi doon sa verse 31, nagmakaawa sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi. Ibig sabihin, they beg, namanhid, nagmakaawa sila sa Panginoon. Anong kanilang pinakiusap? Kung palalayasan mo kami, ay papuntahin mo kami sa kawan ng mga baboy. At nakakilos ba sila kaagad? Hindi. Nakakilos sila, nakumilos lamang sila, nung sabi ng ating Panginoon, humayo kayo. Go! Ang sabi ng Panginoon. At doon naman sila nakakilos. God is in control. Yun ang pinapakita ng mga talatang ito. No? At kung titignan natin, maging sa ating pangkasalukuyang kalagayan, sabihin natin, sa araw-araw natin hinaharap. Ganito sabi sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, sabi niya. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahihintulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya.
kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito ay inyong makayang tiisin. So, God will provide a way kung hindi mo kayang tukso. At kung tutuksin ka man according to the limit na alam ng Diyos sa iyo, dahil kilala ka ng Diyos. Kung hanggang saan ang pwede mong tiisin. At kung hindi mo titiis, maggagawa ng paraan ng Diyos. God is in control. Yun ang maliwanag na sinasabi dito ng Biblia. Sa Deuteronomy chapter 8, ganito po sinasabi. Tandaan po ninyo, ito po ang eksena. Papasok na ang bayan ng Israel doon sa lupang pangako. At alam ni Moses na hindi siya makakapasok. At ito po ang Deuteronomy ay sermon ni Moses sa bayan ng Israel. It is the longest sermon ever recorded. At ganito ang sabi ni Moses sa bayan ng Israel. Parang retrospection. Magbalik tanaw tayo. Ano ba nangyari? Para maunawaan natin kung ano nangyari. Deuteronomy chapter 8 verse 2, sabi niya, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo. Sino sumubok? Si Yahweh. Kung susundin niyo siya, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo. Sinong nagutom sa kanila? Si Yahweh. Bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay mabubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahweh. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang paalala ni Moses, ang salita na naggagaling sa bibig ni Yahweh. At sa verse 4, ito sinasabi niya, sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, hindi na ang inyong mga paa sa kalalakaw. Tingnan ninyo, magbalik tanaw din kayo, mga kapatid. Anong nangyari sa buhay niyo? Na-deprive ba kayo? Nagutom ba kayo? Hindi. God provided somehow. Gano'n makahirap ang nakikita mong kalagayan mo ngayon, nandiyan ka ngayon dahil sa provision ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Moses. Hindi nasira ang iyong mga damit, hindi na magaan yung mga paa sa kalalakan. Yun ang sinasabi niya. God in His power provided. Mukhang wala, mukhang hindi nandoon, pero ando doon. At pagkatapos sa verse 5, ang sinabi, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Hindi po natin pangkaraniwang nauunawaan na ang bigat ng pahayag na ito. Pero ganito po sinasabi ni Moses sa kanila. Magala kayo. Magpuri kayo. Magsaya kayo. Magpasalamat kayo. Dahil ang paghihirap na inyong naranasan ay pagpapatibay sa katotohanan kayo ay anak ng Diyos. Ng Diyos na lumikha sa lahat. Ng Diyos na buhay. Yun ang sinasabi ni Moses. Ang pagdidisiplina ng inyong naranasan ay patunay sa lahat ng ito dahil nais kayo ng Diyos na magbago. Nais ng Diyos na kayo ay umayon kung paano niya kayo gustong mangyari sa inyo. Yun ang sinasabi. Katulad ng panahon ni Noah na tinigil ng Panginoon ng ritmo ng buhay nung ito'y magpadala ng baha dahil nais niyang magsimulang muli. Maring ito rin ang dahilan kung bakit sa ating pagkakataon, sa ating panahon, tila tumigil ang buhay dahil sa COVID-19. Dahil maaari, napakalayo na natin sa maling landas na ating nilalakaran na kailangan nating tumigil. Mag-isip. Tignan ang mas malaking larawan, magmumuni-muni. Tignan natin ang mga bagay sa liwanag ng walang hanggan. Tignan ang mas malaking larawan at magmuni-muni ng paulit-ulit. Ikaw ba'y nasa tamang landas? Magpapatuloy ka ba sa landas na iyong nilalakaran? Sa direksyong inyong nilalakaran? O nais ng Panginoon na ikaw ay pumihit sa pagkakataon ito. At pagkatapos, maglakad na sumunod sa kanyang mga yapak. Kapatid,
sa pandemyang ito, ang ating Diyos ay nagiging mabuting pastol sa ating lahat. Ang sinasabi niya sa atin ay, repent, change your direction, and walk, ang sabi ng Panginoon. Manalangin po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa pagkakataon ito. Marami pong salamat sa mga katotohanan ninyo pong pinahayag sa amin. At Panginoon, dinadalangin po namin na nawa ibigay niyo po sa amin ng wisdom na maunawaan kung bakit niyo po pinadala ito sa amin. At patawarin niyo po kami kung kami po ay naglakad ng lihis po sa landas na niyo pong itinakda sa amin. At dinadalangin po namin sa pagitan po ng pandemyang ito, makita po namin ang nais niyo pong ipahayag sa amin, Panginoon. At kami ay mag-repent, pumihit, at lumakad na sunod-sunod sa inyo. At ngayon, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo makasala at makakapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos natin tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalatian, kadakilan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po sa inyo lahat. SKP.